Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At nagagalak po tayo dahil patuloy na ihahayag ang salita ng Panginoon through online or live streaming at walang makahadlang upang hindi maipaabot ng Panginoon ang kanyang mensahe sa lahat ng tao, lalo na sa kanyang iglesia. Ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa pista ng trumpeta or the Feast of the Trumpet. Sineselebrate ito on the 7th month of the Hebrew calendar. Pero sa ating calendar is September. So ito yung celebration nila ng Feast of the Trumpet. Ang Feast of the Trumpet is also known as the Hidden Day. Yung bang hindi alam ng mga tao kung kailan isi-celebrate dahil it depends on the appearance of the new moon. Although the 7th month at ito ang September, kaya yung exact date ay hindi alam ng mga Hudyo kung kailan talaga isi-celebrate yung Feast of the Trumpet. No one knows the exact date or time. So, sa kanilang kultura, merong naka-assign na mga tao or siguro mga dalawang tao na nag-aabang sa paglitaw ng new moon. Ito yung basihan nila na kapag nakita nila yung new moon, ay doon magsisimula ang celebration ng Feast of the Trumpet. Gumagamit sila ng shofar, tinatawag na trumpeta nila ito ay yari sa sungay ng ram. In Leviticus 23:24 hanggang 25, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkain handog. So ito yung sinabi ni Yahweh sa mga Israelita noong panahon ng lumang tipan na kung saan ay haharap sila kay Yahweh at aalalahanin nila ang pista ng mga trumpeta o ng trumpeta. So ano ang makikita natin dito na gustong ipahayag ng Panginoon? Ang sabi niya, it was a memorial. Ito ay bilang pag-alala. Pero hindi ko binanggit kung ano yung dapat alalahanin. Hindi niya sinabi na ito yung dapat yung alalahanin sa pagdiriwang ng pista ng trumpeta. No statement what to be remembered. And this is the message of God na para sa ating lahat as we discuss this Feast of the Trumpet. Ano yung mga bagay na dapat nating isipin, alalahanin? Mga bagay na dapat maalala natin, ma-recall natin, ma-remind tayo. So merong mga reminders, merong mga paalala sa ating ang Panginoon as this Feast of the Trumpet is being celebrated. Tingnan po natin ang Exodus 19. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ng lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nabalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh. Take note of that word, bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsasalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Dito po sa tagpong ito ay tinipon ng Diyos ang mga Israelita sa paanan ng bundok upang ipakita sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Pansinin po natin, nung tumunog ang trumpeta o yung tambuli na palakas ng palakas, bumaba si Yahweh. So nagkaroon ng appearance
Ibig sabihin, nagpakita si Yahweh sa pamamagitan ng apoy, na kung saan ay pagtunog ng trumpeta, na-reveal ang kanyang kaluwalhatian. Ito po yung gusto kong makita natin ngayong gabi, na kung saan kapag nag-blow ang trumpet, it announces the presence of God. Nahahayag po ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita nila, nararanasan nila ang presensya ng Panginoon. Nararanasan nila ang kapangyarihan, ang pagkilos, ang kaluwalhatian ng Panginoon. So nakita natin dito that the glory of God is about to reveal. Mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 4:16, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we who are still alive will be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord." So nakita natin na even in the New Testament, kapag tumulog na ang trompeta, ang sabi doon sa binasa natin, the Lord will descend from heaven. Bababa ang Diyos upang tayo ay kunin. So merong connection ang Feast of the Trumpet sa ating kasalukuyang panahon, na kung saan tayo ay naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon. So kapag narinig natin ang trumpet, sometimes ang trumpet ay nagsisilbi rin na warning or announcement na kung saan malapit na, parating na ang hari, parating na ang tagapagligtas. So let us be aware, maging handa tayo na kapag nakita na natin yung mga signs ng end times, those are all warnings of God. At malapit nang ma-reveal ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So ano ang gusto kong puntuhin dito sa ating pinag-usapan na tungkol sa Feast of the Trumpet? Nais po ng Diyos na tayo ay to live in a conscious expectation of Jesus' return. Maging aware tayo lagi, maging gising tayo, na lagi tayo nag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Live as though He is about to return. Na mamuhay tayo na andun yung expectation na, ayan na si Lord, parating na, malapit na. As in talagang excited ka na naghihintay sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Tandaan po natin, kanina ang sabi ko, ang blowing of trumpet is to announce the presence of God, to reveal the glory of God. Isa rin purpose ng pag-blow ng trumpet is to awaken those who are asleep. Gisingin yung mga natutulog. Sino po yung mga natutulog? Natutulog spiritually. Na kung saan ay happy-go-lucky, na ang panahon sa Panginoon ay hindi na gano'n ka-intimate. Marami ng mga distractions or kumukuha ng attention natin, na kung saan ang spiritual strength natin, spiritual intimacy with God ay hindi na ganong kainit. So we need to wake up and repent. Sa pagsa-celebrate po ng Feast of the Trumpet, merong 10 days before the Day of Atonement. Pag sinabi kong atonement is yung pagtubos ng kasalanan. So, meron 10 days na kung saan ang mga Hudyo ay naglalaan ng panahon na sila ay nagbe-meditate, nagbe-pray, nag-evaluate ng sarili nila, ina-examine nila ano ba yung mga kasalanan na nagawa ko, ano ba yung mga pagkukulang ko sa Diyos, ano ba yung mga nagawa ko na hindi ipinalugod ng Panginoon. So, imagine 10 days silang nagtitika, nagre-repent. Ang tawag dun sa kanila ay days of awe. Ibig sabihin sila ay nag-iisip,
na yung pang nalulungkot dahil sa mga nagawa nilang pagkakamali sa Diyos. Ito rin ay panahon para sa atin. Maging kung ang mga Hudyo ay gano'n na naglaan ng panahon to recognize their sins, to examine themselves, ay gano'n din ang gawin natin. It's time for us to recognize our sins. It's time for us to repent. Bakit? Ano ba yung mga kasalanan natin? It's almost 6 months, going to 7th month na tayo naka-quarantine. Kilala natin ang ating mga sarili. Ano yung mga nagawa natin sa Panginoon na hindi kalugod-lugod? Ano yung mga pagkukulang natin? Oo, nasa bahay tayo. Pero ang mga kasalanan ay nakapaligid pa rin sa atin. Na there is a temptation na tayo ay mag-give in, na tayo ay umigay doon sa mga kasalanan na yun. Tayo ay madala sa tukso, bagaman hindi nga tayo lumalabas, pero even in our own houses or home, ay maraming mga tukso na kung saan tayo ay nailalayo nito sa Panginoon. Hindi naman po masama ang maging busy sa mga business. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo dapat magtrabaho. No, habang hinihintay po natin si Lord ay pwede pa rin po tayong magtrabaho. So, syempre, saan tayo bukuha ng ating income. But my point is, gaano tayo ka-diehard, gaano tayo ka-solid sa Lord na kung saan kahit tayo ay busy sa maraming bagay, we never neglect the time with the Lord. Ngayon pong September 16 to 26 ay nag-set po tayo ng prayer and fasting. So, may pagkakataon po tayo na talagang mag-evaluate ng ating sarili as a Christian. Gaano na ba tayo ka-in love sa Lord? O gaano na kalamig yung ating love sa Lord? Nakakalungkot na kung saan ay maraming mga Kristiyano ang nanlalamig dahil nga nito sa pandemic na ito. Pero alam nyo, the positive side ng pandemic na ito, kaya inalaw ng Lord ito, is to prepare us, to catch our attention. Kunin yung ating pansin, kunin yung ating panahon, na pwede natin ilaan sa Kanya. Dahil hindi tayo gano'n kaabala, hindi gano'n tayo ka-busy, kundi we have a lot of time to spend in self-evaluation, in repentance sa ating mga nagagawa pagkakasala. These are the days of examinations. So what are the actions na ini-examine mo yung sarili mo? Ano yung mga aksyon o mga gawin mo na dapat mo nang ihinto? Ano yung mga repetitive sins, no? Yung mga paulit-ulit mong kasalanan na nagagawa? You need to stop it now. You need to abandon those sins. Ito pong tinalakay natin, the Feast of the Trumpet, is not just an information, but a heart transformation. Na maging daanawa ito na kung saan once na nag-blow ang trumpet, it's a warning, it's the announcement of the presence of God, and this is to awaken, gisingin ang mga natutulog spiritually. So let us evaluate ourselves, what are the things that we need to change. Meron pa bang kasinungalingan na tayong iniingatan? Meron pa ba tayong hindi sinasabi na totoo sa ating kapwa? Meron pa ba tayong mga inililihim na kasalanan? Inililihim na pagkakamali? It's time to give it to the Lord. Huwag tayong mahiya. Napaka-gracious ng ating Lord na kahit paulit-ulit tayo nagkakamali ay once we confess our sins and ask forgiveness, once we repent, ay agad-agad yung kanyang pagpapatawad at paglilinis sa atin.
don't let this message pass you by. Sana itong mensahe na to ay huwag lang pumasok sa tenga mo, sa kanan, and then pagdating sa kaliwa, wala na. Yung bang makalimutan mo na kaagad. God is looking for a heart changed. Yung puso binago na. Dahil ito yung gusto niyang madatnan sa pagbabalik niya. Let us live in a conscious expectation of Jesus' return. As in, every day or every minute, nag-aabang ka. Oh, baka mamaya, hindi dumating si Lord. I need to be ready. Kailangan maging handa ako. Ops, yung mga tukso, alas muna dyan. Huwag mo munang pansinin, huwag mo nang pansinin. Dahil baka mamaya, biglang dumating si Lord ay nag-give in ka doon sa temptation dahil sa kasalanan na yun. So, meron kang expectant heart, expectant spirit na kung saan lagi kang naghihintay. At part ng paghihintay mo ay mag-abang ka din ng mga balita sa TV, sa internet, manood ka ng mga preaching or news na kung saan ay maging updated ka sa mga nangyayari globally. Hindi lang dito sa mismong bansa natin, kundi sa ibang bansa din. Para at least ay aware ka sa mga nangyayari. At sa pagsusunod pa ng mga pag-aaral natin, ibabahagi ko po sa inyo ang mga bagay na natutunan ko at patuloy na pinapahayag ng Panginoon sa atin bilang paghahanda sa Kanyang muling pagbabalik. At ito po yung gusto ko rin po na i-transfer sa inyo. Gusto kong, kung ano yung nararamdaman ko na excitement sa pagbabalik ng Panginoon, ang prayer ko po ay maramdaman nyo rin. Yung bang ma-feel mo sa sarili mo that you are aware, you are expecting the Lord's return. Umaasa ka na, naghihintay ka na, nag-aabang ka na. Tinitingnan mo na yung paligid mo, what's happening around. Naalala ko yung sabi ng classmate ko sa chat, ano na ang nangyayari sa ating mundo? So nagtataka sila, they are not believers. So hindi nila alam yung mga nangyayari, bakit, ano yung rason. Pero tayong mga Kristiyano, alam natin yun dahil narinig natin mensahe ng Lord, preaching sa Bible, nabasa natin, na ituro sa atin. So, since alam natin yan, meron tayong dapat action na gagawin that we need to get ready, to be prepared, that looking forward, waiting, talagang nag-aabang tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Look at the 10 virgins. Naalala natin yung parable ng 10 birhen na nag-aabang sa pagdating ng lalaking ikakasal. Yung 5 foolish virgins ay nag-relax. Ibig sabihin kasi na-delay po yung pagdating ng lalaking ikakasal o ng groom. So syempre na-delay, ay matatagalan pa yun. Hindi pa yung agad babalik. Tulog muna tayo. Awan muna yung langis natin na maubos. So hanggang sa naubos na, compared to dun sa 5 wise virgins, ay may nakaredy silang oil, hindi sila nagpaka-kampante, hindi sila nag-relax, hindi talagang nag-abang, naghintay sa pagbabalik ng groom. So ang nakapasok lang doon sa, nakasama lang doon sa wedding ay yung 5 wise virgins. So yung mga nag-relax, yung mga nagpaka-kampante, nasabi nila, ay matagal pa, hindi pa darating si Lord. Mag-aasawa pa ako. Marami pa akong gagawin. Hindi pa darating si Lord. So, hindi pa sila nag-ready. Nagpaka-relax pa lang. So, hindi nakasama itong 5 foolish virgins because they are not ready. So, huwag tayong maging kampante. Huwag natin gawing katuwiran. Matagal pang darating si Lord. Kita-kita na po natin ang mga signs. No? Ang dami na pong nangyayari ng mga palatandaan. At mag-abang po tayo sa mga darating pang mga panahon na kung saan magkakaroon pa ng cashless society, one world religion, one world government.
abangan po natin na ito po ay pasimula pa lamang na kung saan ay malapit na ang wakas, na kung saan tayo ay kukunin ng Panginoon at isasama niya tayo sa kanyang inihandang tahanan para sa ating lahat. So let us recall the Feast of the Trumpet. Kanina binanggit ko po, no one knows the exact date or time na kung kailan lilitaw yung new moon. Ganun din po ang pagdating ng Panginoon. Wala pong nakakaalam kung kailan siya darating. But alam niyo po, ang mga Hudyo ay nag-aabang. Naka-ready na po sila for the celebration of the Feast of the Trumpet. So once na nag-blow yung trumpet, start na ng celebration nila. So tayo din, ganun din po, mag-abang tayo. Maghintay tayo with an expectant heart, and as we wait on the Lord's return, tayo ay mag-repent. Let us cleanse our hearts. Panatilihin natin na malinis ang ating puso, ang ating isipan, upang sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay makasama lahat. Iwagsin na natin ang lahat ng kasalanan at punan natin yung ating mga pagkukulang sa Diyos. Maglaan tayo ng panahon, even yung sa September 16 to 26, mag-spend tayo ng time with the Lord, intimacy with God. Talagang ihingi mo ng tawad sa Panginoon ang lahat ng iyong pagkukulang. Na-neglect natin, napabayaan natin ang ating spiritual life, ang ating pakikipag-usap sa Kanya, ang ating pagsamba. No, meron namang online live streaming pero hindi pa po tayo nakaka-attend. So, what is the reason? Baka naglalamig na po tayo. It's time na tayo ay muling lumapit sa Panginoon at maging mainit ang ating pagmamahal sa Kanya upang sa pagbabalik niya tayo ay nakahanda. So, I want to spend this time na tayo po ay manalangin. Let us pray yung panalangin ng pagsisisi. Alam ko tayong mga Kristiyano ay nagkaroon ng maraming negligence, kapabayaan sa ating spiritual life, and it's time to repent. So sa gabi nito, tayo ay manalangin at hilingin natin sa Panginoon na muli niyang buhayin yung ating first love. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay lumalapit muli sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming nagawang pagkukulang sa inyo. Maraming salamat sapagkat muli mo kaming pinaalalahanan sa pagdiriwang ng pista ng trumpeta. Tinatawag mo muli ang aming pansin, ang aming atensyon. Nais mo na kami ay tatagpuin at ipahayag ang iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. And you are giving us warnings, O Lord, dahil malapit na ang muli mong pagbabalik. Malapit mo na kaming balikan, O Diyos. Forgive your people, O Lord. Forgive your church. Ang iyong iglesia, O Panginoon, na naging pabaya sa maraming panahon. Na sa aming buhay, O Diyos, ay naroon na nagkulang kami sa pagsamba sa iyo. Nagkulang kami sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Tulungan mo po ang bawat Kristiyano na magkaroon ng time of repentance. To spend time with you, Lord. Katulad ng mga Hudyo, that they will spend 10 days, O Lord, days of repentance. Iparanas mo, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, even sa hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Matagpuan ka nawa nila at talikuran ang lahat ng kasalanan upang maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos. At para sa pagbabalik mo, matagpuan mo na nakahanda. Kami lahat ay magkasama, Lord, as you promised us, Lord, na kami ay kukunin mo at isasama mo diyan sa langit na inihanda mo para sa amin. Lord, likhain mo rin, Panginoon, ang spirit of expectation sa puso ng bawat isa. Na ang mga anak mo ay mag-abang. Ang mga anak mo ay magbantay.
maghintay, maghanda para sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Ang dami na pong mga signs na nangyayari around us, and help us to be aware, give us wisdom, O Lord, upang hindi kami mapaglalangan ng demonyo. Maraming salamat po. I declare, O Lord, I declare na ang iglesia mo, O Diyos, ay magiging handa, O Diyos, at hindi kami magiging kampante, kundi lagi namin tatandaan na Ikaw ay malapit ng dumating. Maraming salamat, O Diyos, tanggapin mo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.